Hindi po na i-record. Sorry po. Magandang araw mga kabataan. At OFW warriors. Imagine niyo isang contractor lang, si Sally Santos ng SYMS Construction, nag-deliver ng halos 1.7 billion pesos. Oo, billion with a B. Kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez mula 2024 hanggang 2025. Lahat galing sa flood control project sa Bulacan, 400 million pesos. Isang beses lang yon in boxes of cash. Parang flood delivery pero pera ng bayan. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ngayon, hindi tayo magchichismis. Intellectual breakdown tayo. Facts muna, tanong sa gitna, at critical na analysis sa dulo. Kasi habang tayo rito, baka may bahana naman sa probinsya. Stay till the end. May shocking revelation pa at 6 na produkto na tutulong sa'yo manatiling informed. Like, subscribe, at comment. Laban kung ready ka na sa katotohanan. Tara! Una, sino ba si Sally Santos mga kaibigan? Owner yan ng SYMS Construction Trading. Si Bryce Hernandez naman, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan. Noong April 8, 2026, sa Sandigan Bayan 3rd Division, si Santos ang state witness sa graft at malversation case. Testimonya niya 42 projects, total around 1.8 billion pesos at 1.72 billion pesos ang na-deliver niya directly kay Bryce Hernandez. Her royalty around 3% o 80 to 86 million pesos. Tapos ang pinaka-shocking, 400 million pesos sa isang delivery lang. Hindi check, hindi bank transfer, cash. Parang scene sa pelikula pero real life ito. Witty take habang ang ordinaryong Pilipino naghihirap magbayad ng tax. May mga engineer at contractor na parang may personal ATM sa flood control budget. At guess what? Bulacan pa rin ang laging binabaha. Coincidence lang ba ito o sistematikong korupsyon? Detalyado niyang sinabi, hindi siya ang actual na nag-execute ng projects. Hiram lisensya scheme. Pinahiram niya ang contractor's license niya para makakuha ng project si Hernandez. Violation yan ng Government Procurement Reform Act at contracting laws. Sabi pa ng Associate Justice Carl Miranda, 42 projects, mostly flood control, Angat River, Bukawi River, at iba pa. Anong resulta? Ghost projects daw sa ilang areas. Pondo lumalabas pero walang pisikal na ebidensya sa ground. Classic SOP sa DPWH. Kung 1.7 billion pesos yan, ilan bang barangay sana ang nasisave sa baha? Tanungin natin yan. Malaking picture ito mga kababayan. Bahagi ito ng mas malaking flood control corruption scandal sa Bulacan 2024 to 2025. COA at DOJ may reports tungkol sa ghost projects with hundreds of millions. 43.5 billion pesos flood control contracts mula 2021 hanggang 2024, pero hanggang ngayon, baha pa rin sa Kolumpit, Hagonoy, Malolos. Critical na tanong, bakit ganito? Kasi systemic. Hiram lisensya, royalty fees at cash deliveries. Parang underground economy sa loob ng gobyerno. Naalala niyo pa ba ang PDAF scam? Parehas ang playbook. Ang flood control daw, pero ang tanunging control tanging control na nangyayari ay control ng pera papunta sa bulsa. Para sa inyo, na OFW, isipin ninyo, remit nyo ang nagiging tax na nagiging SOP, isang buwan ng sweldo nyo, pwedeng mapunta sa isang delivery lang. Para sa kabataan, ito ang future nyo. Kapag walang accountability, walang maayos na infrastructure, walang tunay na pag-unlad. Okay Kung 110 million pesos taxpayers, 1.7 billion, halos 15 pesos kada Pilipino, mukhang maliit pero compounded sa lahat ng projects. Trillion level ang nawawala sa bayan kada taon. Comment down below. OFW ka ba? Ilang beses ka nang nagbayad ng tax pero walang nakikita. Paano ito nauugnay sa mas malaking politika? Kasama ito sa mga kaso involving dating Senador Bong Revilla at iba pang opisyal. State witness si Santos ngayon, ibig sabihin may mas malalaking isda na tinututukan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng independent media at critical na pag-iisip. Hindi tayo anti-gobyerno, anti-corruption tayo. Walang kinikilingan, left, right, o center.
Korupsyon ay korupsyon. Ano ang solusyon? Educate yourself. Vote wisely. Support transparent leaders at huwag matakot magsalita. Kabataan, maging vocal sa social media. OFWs, gamitin ang inyong global voice. May mas malalim pang layer ito. COA reports, DOJ complaints at tax evasion cases laban sa contractors. Stay tuned sa mga susunod na videos. Salamat sa ilang mga minuto na ito mga kaibigan. Pero bago tayo magtapos, mga kaibigan, alright mga kababayan, bago tayo magtapos, huwag muna tayong magmadali. Kasi dito sa part na ito, intellectual at critical na usapan talaga. Hindi lang chismis, kundi totoong pag-iisip. Tanungin natin ang mga mahalagang katanungan na dapat nating sagutin bilang responsableng mamamayan. Una, paano ba nangyayari ito? Yung ganitong kalakihan na 1.7 billion pesos cash delivery ng walang nakakaalam. Simple lang, may systemic loophole sa DPWH procurement process, hiram lisensya scheme, padded projects at SOP culture na matagal ng ugat. Si Sally Santos mismo nagsabi sa Sandigan Bayan na karamihan sa projects ay ghost o substandard. Pondo lumalabas, papeles complete, pero sa lupa wala. Ito ang critical na tanong natin, no? Kung 43 billion pesos ang inilaan sa flood control sa Bulacan mula 2021 hanggang 2025, bakit hanggang ngayon ay nalulunod pa rin ang mga kababayan natin sa tuwing umuulan? Sagot, dahil ang pera. Imbis na mapunta sa konkreto at engineering, napupunta sa mga bulsa. Classic rent-seeking behavior. Para sa inyo na kabataan, alam nyo ba na kayo ang pinaka-apektado nito? Kayo ang magmamana ng utang, ng sira-sirang infrastructure at ang kultura ng korupsyon kung hindi natin ito babaguhin. Huwag kayong maniwala sa mga influencers na puro emosyon at walang facts. Magbasa, mag-research at magtanong, gamitin ang critical thinking. Sino ang nakinabang? Sino ang nawalan? Para sa mga OFWs na nanonood, isipin ninyo ito. Habang nagpapadala kayo ng pera para sa pamilya, bahagi niyan ay napupunta sa tax na nasasayang sa ganitong klase ng anomaly. Isang buwan ninyong overtime, pwedeng napunta lang sa isang cash delivery ni Bryce Hernandez. Kaya importante na maging informed kayo kahit nasa abroad. Gamitin ang inyong boses online, mag-share ng ganitong videos dahil ang laban sa korupsyon ay hindi lang sa Pilipinas. Global ito. Okay demand full transparency, suporta sa digital tracking system para sa lahat ng government projects, mga practical solutions na pwede nating simulan ngayon. Suportahan ang mga independent audit at COA reports, huwag hayaang mabari ang mga findings. Kabataan, mag-organize ng small discussion group sa school o online, maging informed voters sa 2028. OFWs gamitin ang inyong remittances wisely at pressures ang mga lokal na opisyal sa inyong probinsya. Support independent media at channels na walang kinikilingan tulad ng #WalkWithLand. Ito ay witty but true ang pera ng bayan ay hindi dapat parang delivery ng Jollibee, cash on delivery, tapos goes ang project. Dapat accountable talaga. At bago kayo mag-scroll, palayo, sagutin nyo ito sa comment section para maging interactive tayo. Kung OFW ka, ilang beses ka nang nabiktima ng ganitong sistema? Ano sa tingin mo pinakamabisang paraan para labanan ang ganitong korupsyon? Tag your friends na dapat makapanood nito. Ang data ay malinaw, Ayon sa mga testimonya at reports, ang ganitong uri ng graph ay nagdudulot ng trillions na loss sa ekonomiya kada dekada. Pero ang solusyon ay nagsisimula sa atin sa bawat like, share, at usapang ginagawa natin mga kaibigan. Salamat sa pag-stay hanggang dito mga tunay na warriors. Sana ang ilang mga minuto na ito ay nagbibigay sa inyo ng manlilinaw na larawan. Hindi lang tungkol kay Sally Santos at Bryce Hernandez o kaya kay dating Senador Bong Revilla, kundi sa mas malaking problema sa ating sistema. Mga kababayan, sa mundo sa mundo
kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. O bago kayo umalis tignan ninyo yung 6 affiliate products na pwedeng makatulong sa inyo. High capacity power bank Shopee para hindi maubusan ng battery habang nanonood ng long form videos. Noise cancelling earbuds Lazada, perfecto para sa mga OFWs sa trabaho o commute. Blue light blocking glasses Shopee, proteksyon habang nagre-research ng politika. Premium political journal notebook Lazada, sa Lazada yan, sulatan ang inyong thoughts at analysis. Laban sa korupsyon, motivational t-shirt, Shopee, pakita ang inyong stand. Multivitamin plus energy supplements, Lazada, para manatiling sharp at malakas ang katawan sa laban. Lahat ng links na sa description at sa pin comment at syempre itatag din po natin yan. Every purchase helps support independent content creation like #WalkWithLan. Ingat sa baha at lalong ingat sa mga ninanakaw ang pera ng bayan. Subscribe, like, at comment. Laban kung nasa inyo pa rin ang pag-asa para sa mas magandang Pilipinas. This is Lan from the #WalkWithLan. Truth over comfort, peace at mabuhay po ang Pilipinas.